Sabi ni CE, like what Attorney Gonzon said, ang hina ng ebidensya nila against VPSD. Ay nako, magsasayang na naman tayo ng resources para lang talagang pabagsakin ng mga Duterte. Hala, sige, magutom tayo. Hindi lang po yun, ma'am. Tama nga po si Attorney Gonzon. Mahina ang ebidensya. Kasi ang plano nila ay gamitin yung impeachment proceedings bilang fishing expedition. Doon sila maghahanap ng ebidensya during the impeachment. Katulad po ng ginawa kay Justice Corona. So gusto nila, return of the comeback ng proceedings na gano'n. Nakita na nga natin na ang laking paglalabag sa batas, ang laki ng paglalabag sa karapatan ni Justice Corona. Hindi nila masuportahan ng ebidensya, gayon pa man natanggal pa rin siya dahil ito nga ay isang political process. Sa topic natin ngayong araw na ito, marami po kasing mga katanungan tungkol sa hindi pagsagot ng Kamara doon sa ilang mga katanungan ng Korte Suprema. Didiscuss po natin yan ngayong araw na ito. So bago tayo magpatuloy, huwag pong kakalimutan, like, share, follow, and subscribe. Okay, ladong-lado na yung like man lang dito sa YouTube. Okay. Mayroon tayong PowerPoint tungkol dito. So kung wala na pong ibang mga katanungan o formalidad, umpisahan na po natin ito. Hindi sumagot ang Kamara de Representantes sa ilang mga katanungan ng Korte Suprema na naka-embody sa isang order nito. Ayon sa Kamara, ang mga respondent ay hindi tumuloy o humiling. Nagpasintabi ang Kamara de Representantes at hiniling nito sa pinakamataas na hukuman na hindi sila sasagot sa letters F, G, and H o magbibigay ng karagdagang kasagutan sa letter J. Ang posisyon ng Kamara ay tungo ang mga ito sa mga prosesong internal at labas na sa jurisdiction ng hukuman. Lalo na tungkol ito sa preparasyon, sirkulasyon at pagbabasa ng reklamo sa impeachment at sa mga attachments nito. Hindi rin ito pinamamahala sa anumang probisyon ng saligang batas o mga tuntunin ng Kamara. Ang pagpipigil nito sa gana ng Kamara ay hango sa separation of powers na nakasaad sa ating saligang batas. Dahil patas na sangay ang Kongreso, pinili nito ng respeto tungo sa mga bagay na nasa eksklusibong jurisdiction nito. Sinasabi naman ng Kamara de Representantes, yun pa man, sinumiti nila ang Resolution number 328, baka masagot ang mga katanungan ng Korte Suprema nito. Dahil ang nakalagay sa Resolution number 328 ay sinisertipika ng Kamara de Representantes na sumunod sila sa alituntunin ng Kongreso at sa mga probisyon ng saligang batas ukol sa pagkondak ng impeachment proceedings. Mga batayang prinsipyo. Unang batayan dito ang separation of powers o paghihiwalay ng kapangyarihan. Parehong malaya ang hudikatura, lehislatura at ehekutibo. Kung kaya't dapat iginagalang ng Korte Suprema ang kalayaan ng Kongreso sa paggagawa nito ng batas. Ito yung constitutional framework. Pangalawa sa constitutional framework, ang legislative autonomy o sariling pamamahala ng Kongreso. Ayon sa Article 6, Section 16, subparagraph 3 ng Saligang Batas, ang bawat kapulungan, ang House at ang Senado ay may eksklusibong karapatan gumawa ng sarili nilang reglamento. Halimbawa, ang mababang kapulungan ang nagdidesisyon kung paano idaraos ang debate o paano ididisiplina ang mga miyembro nito. Pangatlo, sa judicial review o pagsusuri ng hukuman. Pwedeng siyasatin ng Korte Suprema ang mga aksyon ng gobyerno kung may malubhang pagmamalabis o ang tinatawag na grave abuse of discretion. Pero hindi ito dahilan para makialam sa mga simpleng proseso ng Kongreso. Mayroon din namang mga exceptions na hindi dapat mga instances kung saan maaaring makialam ang hukuman. Halimbawa, number 1, sa enrolled bill doctrine. Sabi ng Korte Suprema, kapag naipasa na ang isang panukalang batas at pirmado na ng mga leader, hindi na pwedeng balikan ng Korte Suprema ang proseso nito maliban kung may direktang paglalabag sa saligang batas. Maaalala ninyo dito yung vice cam. So halimbawa, sabi ng Korte Suprema sa kasong Arroyo versus De Venecia noong 1997, hindi pinansin ng hukuman ang mga aligasyon ng maling paraan sa pagpapasa ng batas dahil wala namang maliwanag na paglalabag dito. Pangalawa, sa political question doctrine. May mga usaping politikal na nasa kapangyarihan lamang ng Kongreso. O halimbawa,
pagdidisiplina ng mga miyembro nito tulad ng pag-suspend o pagpapaalis sa Kongreso. Isa pa, ang pagpipili ng liderato, halimbawa sa eleksyon ng House Speaker. Sa kasong Francisco versus House of Representatives noong 2003, tumanggi ang hukuman na makialam sa impeachment proceedings dahil daw ito ay panloob na proseso ng Kongreso. So ito ang ginagamit ng Kamara de Representantes bilang depensa nila. Pangatlo, sabi ng Korte Suprema, pagsusunod sa sariling reglamento. Ang mga panuntunan ng mababang pulungan tulad ng Rules of the House sa 19th Congress ay hindi dapat pinakikialaman ng hukuman. Halimbawa, kung may debate sa bilang ng quorum o sa paraan ng pagboboto, ang Kongreso mismo ang dapat magdesisyon. Malubhang pagmamalabis. Sorry, ulitin ko po yung isang part. Mga exception kung saan pwedeng makialam naman ang, tama, ito yung next. Mga exception kung saan pwedeng makialam ang hukuman. Malubhang pagmamalabis kapag malinaw na nilabag ng Kongreso ang saligang batas. Halimbawa, sa kasong Tolentino versus Secretary of Finance, sinuri ng Korte kung naipasa ng tama ang isang batas na sumuway sa 3-reading rule. Pangalawa, paglalabag sa karapatang pangtao. Kung ang proseso ng Kongreso ay lumabag sa karapatang individual, halimbawa, pagpipigil sa kalayaan sa pagsasalita at pagpapaalis ng walang due process. Pangatlo, mga teknikal na pagkakamali na malubha, tulad ng hindi pagsunod sa population requirement sa paggawa ng mga distrito. So, sana maliwanag ito. So, uulitin natin at tatanggap tayo ng mga katanungan dito. So, ang makikita natin dito sa tunggalian ng Kamara de Representantes at ni Vice Presidente Inday Sara, ang nakikita natin ay sinasabi ni VP Inday Sara ay nilabag ang kanyang mga karapatan, lalong-lalo na karapatan niya to due process. Nung hindi dininate ng Kamara de Representantes ang kanyang panig nung ipinasa nila ang Articles of Impeachment. Ang sinasabi ng Kongreso, internal rules ito ng House, kung kaya't hindi nila sinasagot yung mga ilang kahilingan ng Korte Suprema. Okay? So, tatanggap na po tayo ng inyong mga katanungan. At sana yung mga katanungan ninyo ay tungkol na dito sa ating diniscuss dito. Okay. Sabi magandang gabi kay Ma'am Rose at kay Opirian. Sabi ni Alquin, meron kasing tinatago kaya ayaw sumagot. Kaya merong check and balance. Gusto malaman ng Supreme Court kung merong abuse of power. Naiintindihan ko po yan. As a matter of fact, dun sa isang hinihiling ng Korte Suprema, ang hinihiling nila ay ebidensya. Ang sinasabi naman ng Kamara de Representantes ay kasi internal na po yan. Hango ito doon sa Francisco versus House of Representatives. Kasi dun sa kaso na yon, sinasabi ng Korte Suprema na ang impeachment ay internal sa Kongreso. Ngunit, sa tingin ko, base dun sa mga katanungan ng Korte Suprema, maliwanag na i-expand nila kung ano ang coverage ng pagsisiyasat o judicial review nito. Sabi ni Ma'am Bicolana ng Makulit, anong posibleng mangyari pag nagkaroon ng constitutional crisis? Kasi usually pagka-constitutional crisis, dalawa po o ilang mga panig o sangay ng mga gobyerno ang hindi nagkakasundo. O gayon pa man, nagre-resulta yan sa either standstill o conflict. Pero in the pure sense, kumbaga, natin. Yan. Ano ba ang constitutional crisis? Ito ay sitwasyon where may major political dispute na hindi mariresolba on the basis of the government's constitution or established practice. Kadalasan sa atin, may hindi pagkakasunduan nga dun sa tatlong sangay o dalawang sangay ng gobyerno na makakapagresulta ng parang standoff, may Mexican standoff, walang makausad. So, yun po ang nangyayari. One way or another, kailangan resolbahin yan either on a practical scale or some other way. Sabi ni Richelieu, marami daw kasing Duterte appointee dyan sa Supreme Court. Hindi po yan ang sinabing kasagutan ng Kongreso. Maliwanag doon sa kanilang isinumite sa Korte Suprema, ang sinasabi nila ay hindi maaaring i-review ng Korte Suprema yung mga bagay-bagay na hiningi nilang mga iyon dahil internal ito sa Kongreso.
And base dun sa mga existing na jurisprudence, wala sa jurisdiction ng Supreme Court na questionin yon. Yun ang panig nila. Hindi ko sinasabi na yan ang tama. Ini-explain ko lang kung ano ang dahilan hindi sila sumasagot. Sabi ni Camille, pwede ba silang i-contempt? Kung pwede, sino ang dapat i-contempt? Salamat po. Malamang hindi po sila i-contempt dito kasi sumasagot naman sila. Doon sa kanilang kasagutan, sinasabi nila mayroon silang dahilan kung bakit hindi nila maipoprovide yung impormasyon na yon. Ako personally, ang tingin ko, lalong-lalo na pagdating doon sa mga katanungan tungkol sa ebidensya, wala talaga silang maipapakita. Kasi hindi sila nag-discuss ng ebidensya. Hindi sila nag-discuss ng batas. Nag-eleksyon sila nang walang diskusyon tungkol doon sa formalidad ng pagsusumite ng ika-4 na impeachment complaint o kaya doon sa mga merito nito. Sabi ni March, paano pag sinabi ng Korte Suprema na unconstitutional ang pag-impeach kay VP? Pwede po bang hindi na nila ituloy ito sa Senado? Pag nagsalita ang Korte Suprema, tapos na yan. Pag sinabi ng Korte Suprema na hindi constitutional yung paraan na ginamit ng Kongreso sa pag-i-impeach sa lower house kay VP Inday Sara, madi-dismiss yung impeachment complaint at mawawalan ng jurisdiction ang Senado. Sabi ni Rickster, paano pag same sa Senado ang isagot nila? Walang pagbabago, magdidesisyon pa rin ang Korte Suprema base dun sa sagot nila at dun sa kasagutan na isinumite ng mga abogado ni VP Inday. Sabi ni Grace, grabe na talaga itong gobyerno ni BBM. Pagpak na pamamalakad ng gobyerno, pinadala si FPRD sa Hague, walang mga government projects, corruption left and right, dadadada. Sabi ni Olisan, saan nanggaling ang rason ng HOR na yan? Doon sa kaso na Francisco versus House of Representatives in 1997, kung di po ako nagkakamali, check natin. Pero yun po yan. Paano kung ang House of Representatives, kung siya na mismong nag-violate sa sarili ng internal rules, then sino pwedeng mag-question sa kanilang violation of internal rules? Katulad nga po, dun sa presentasyon na sinabi ko kanina, pag may violation sila ng sarili nilang rules, maaaring i-review yan ng Korte Suprema. Diba? Kasi gagawa ka ng rules, hindi ka susunod. So yan, maaaring subject to judicial review. May grave abuse of discretion. Sabi ni Mocha Princess, remember the Supreme Court is the only body who gets to interpret the Constitution. All bow down to the Constitution. Sabi ni March, Supreme Court ang may last say sa impeachment. Pagdating sa grave abuse of discretion, opo. Sabi ni Ma'am BM, if dumaan talaga sa tamang proseso, bakit po sila umiiwas? Dapat nga mabilis pa sa alas 4 yung pagsasagot nila sa mga hinihiling ng Supreme Court na paghahalataan tuloy na railroad ang pag-impeach kay VP. Para sa akin, may rason naman sila, di ba? Ang ginagamit nilang rason ay internal rules yan. So hango nga yan dun sa Francisco versus House of Representatives. Gayunpaman, mayroon din mga Supreme Court decisions na nagsasabing maaaring i-review ng Korte Suprema ang mga ang mga decisions that were done with grave abuse of discretion. So kung may grave abuse of discretion, ano yung mga yon kapag lumalabag sila sa sarili nilang rules? Isa yon. Pag lumalabag sila sa karapatan ng isang tao, pag lumalabag sila sa saligang batas. Sabi ni Perlito, malaking problema ng House yung representation ng evidence. Puro fishing expedition, obviously political attacks lang kay VP Inday. Opo. Ulitin ko ha, paulit-ulit po yung mga katanungan, pwede ba silang kasuhan? Unang-una, ang nature ng pag-akyat ni VP Inday sa Korte Suprema ay civil case. Pag sinabi mo may grave abuse of discretion, hindi po ito yung klaseng pagkakamali na may kulong. So mayroon tayong mga tinatawag na pagkakamali na pinaparusahan ng kulong o kaya fine, criminal yan. Mayroong mga pagkakamali na wala namang kulong, halimbawa paglabag sa kontrata, pero may penalty kung base doon sa kontrata. Kapag civil yung kaso po, hindi po yan makakaadulot ng kaso. Ngayon, kung ang grave abuse of discretion dito ay sobrang lala na nagkakos ito ng damage, maaaring magkaso for damages yung taong nilapastangan ng karapatan, kumbaga. So, uulitin ko ha, yung mga, alam ko na nagagalit kayo kasi kailangan may managot. Ang gusto niyo mayroong managot dito sa ginagawa kay VP Inday Sara. Pero katulad ng dati kong sinasabi sa inyo,
na may maraming mga solusyon sa isang problema. Ang isang solusyon ay yung pagdulog sa hukuman. Ang ibang solusyon ay tinatawag natin ng mga political solutions. In fact, ang impeachment ay isang political solution sa pagtatanggal ng isang impeachable official. Mayroon ding ibang mga paraan na although election ay political solution. Ang sabi nga ng iba, ang people power ay political solution din. So, hindi po lahat ng nakikita nating problema ay naaayos sa paraan sa pagdulog sa hukuman. So, nakikita ko po kasi madalas ang katanungan is, pwede ba silang kasuhan? O, halimbawa, in criminal cases, ikaw ay naakusahan, may doon nabigay na ebidensya, tumuloy, pero na-acquit ka later on. Mayroon ka bang cause of action? Maaari ka bang magkaso? Depende yan. Unang-una, malicious prosecution, criminal yung offense na yan. Kapag pwede mong kasuhan, pero ang kakasuhan mo yung sa prosecutors. So sila po ang kakasuhan ninyo ng ganon. Ngayon, kung nagsinungaling yung mga saksi laban sa iyo, yun pwede ninyong kasuhan ng perjury. Paano kung yung sige, panalo ka, mag-countersue ka, civil damages, pwede rin pong ganon. Pero hindi po lahat ng solusyon, lalo-lalo na pagdating sa politika, ay sa hukuman ang tungo. Uy, wag po kayo, okay lang po, sabi ni Ma'am Henoviva. Apologies, nanggagalaiti. Okay lang yun, ma'am. Kaya nga po natin sinasagot. Valid naman po yung katanungan ninyo. Sabi ni CE, like what Attorney Guanzon said, ang hina ng ebidensya nila against BPSD. Ay nako, magsasayang na naman tayo ng resources para lang talagang pabagsakin ng mga Duterte. Hala, sige, magutom tayo. Hindi lang po yun, ma'am. Tama nga po si Attorney Guanzon. Mahina ang ebidensya. Kasi ang plano nila ay gamitin yung impeachment proceedings bilang fishing expedition. Doon sila maghahanap ng ebidensya during the impeachment, katulad po ng ginawa kay Justice Corona. So gusto nila, return of the comeback ng proceedings na gano'n. Nakita na nga natin na ang laking paglalabag sa batas, ang laki ng paglalabag sa karapatan ni Justice Corona. Hindi nila masuportahan ng ebidensya, gayon pa man natanggal pa rin siya dahil ito nga ay isang political process. Sabi ni Camille, ang isa ba sa dahilan ay marami sa mga mambabatas ay hindi alam ang batas. Hindi po kasi magagamit na dahilan yan dahil ang mga mambabatas ay maaaring mag-hire ng mga mag-aabiso sa kanila ng mga abogado. Bahagi rin yan ng mga ginagastos natin, mga taong bayan, sa pagbayad natin ng tax, maaari silang kumuha ng mga consultants, maaari silang may in-house na abogado para mag-assist dun sa mga kongresista. So hindi po yan maaari nilang gamitin na dahilan. Gayon pa man, syempre mas madali kung legal nga, may proceeding na may parang procedures na tila parang nasa hukuman kayo. Maganda, syempre, kung abogado, dahil sanay ka, alam mo kung ano yung expected dito. At may mga argumento na nakikita natin ginagamit ng ibang mga kongresista na taliwas sa logic. Pero hindi parating garantiya na kung abogado ka, ay magaling ka pa rin na magiging mambabatas. Sabi ni Ophir yan, I'm sharing you live to my ex account. Daming notifications after, pero dead ma ako. Yun ang amo nila. I'm just giving them a dose of their own medicine. Wala tayong pinapanigan pa dito, ha? In fact, ang binigay natin dito ay yung mga argumento o yung mga doktrina saan binabasihan ng House. At yung panig na rin ni VP Inday, kung ano yung mga kaso na maaari nilang gamitin o kaya yung mga doktrina na nag-govern dito sa posibleng judicial review ng Korte Suprema. Sabi ni Rolando, tanggalin na lang ang Senado at Kongreso, sayang mga sweldo nila. Ang tingin ko naman po dyan, sayang lang ang mga sweldo pag yung mga tao na iniluklok natin sa pwesto ay masyadong concerned lang sa politikahan at hindi po nila iniisip ang kapakanan ng taong bayan. Hi kay Ma'am Marlita. Sabi ni Ahava 39, bakit ayaw niyo ng impeachment trial? Wala kaming sinasabi na ayaw namin ng impeachment trial. Pero magpipilit kami. Kailangan sumunod sila sa patakaran at sumunod sila sa batas. So kung mayroon talagang paglalabag sa batas dito, gusto namin na i-enforce yan. Kayo naman kasi gusto ninyo ng impeachment even if it is at the cost of the law. Even if it is going against our own rules. Even if it means violating rights. Actually dito, kayo yung nakakatawa. Kasi gusto ninyo at all cost mayroong impeachment. Sa amin, okay lang ang impeachment. Pero sumunod kayo sa patakaran, sumunod kayo sa batas, sumunod kayo sa saligang batas. Sabi ni Ma'am Henoviva,
Konsyensya na lang po yung kay Justice Corona, rest in peace. Sabi ni batchmates, therefore, impeachment is not judicial but political sa kaso ni VP. Actually, political proceeding naman talaga ang impeachment. Kasi ang maaaring political yung boto mo. Pwedeng i-disregard nila. Although sinasabi nila na kailangan gamitin pa rin na they still have to consider the evidence, hinihikayat yon ng presiding officer na kailangan base pa rin doon sa batas at kung ano ang tama ang magiging desisyon. Kadalasan po, ang botohan yan is along party lines. Hi kay Ma'am Hana. Sabi ni Ma'am Leia, paano kung di sundan ng HOR yung decision ng Supreme Court if ang declaration is merong abuse of discretion? Who shall police this dispute? Hindi nila maipagpapatuloy dahil ang House po ay merely prosecutors. Ang trial po ay ginaganap sa Senado. So kung hindi susunod ang House pero susunod ang Senado, wala din pupuntahan ang Kongreso, ang House of Representatives. Sabi ni Florentino, may proseso kasi, tama na yung aral kay Justice Corona, but too late dahil wala na siya at hindi na maibabalik yung pagkakamali. Sabi ni Ma'am BM, ang daming abogado na po anak, to name a few, yung isa USEC, yung isa member ng kanto, yung isa vlogger na sinunog ni Senator Marcoleta sa HOR hearing. Marcoleta, Hi kay Mark Santos, sabi niya, Nay, nako, naniniwala kayo sa taong ito, panay satsat, wala naman nababago ang sinasabi. So, ano yung sinasabi mo? Panay satsat, wala naman nababago ang sinasabi. Well, kung ako yung tinuturing ninyo, I'm afraid I disagree. Kasi ang nangyayari dito, ini-explain namin yung batas at kung ano yung nasa saligang batas at naliliwanagan sila. So, mayroong nangyayari. Sabi ni Nolasco, political pero kailangan constitutional ang proseso, hindi ibig sabihin kasi political, basta-basta na lang. But may constitution kung hindi susundin. Ano naman po? Ay, I know na yung aking. Ayan. Sabi ni I am Karen, Justice Corona's case was very sad. Oo nga. Sabi ni Zanz, hindi sa ayaw. Ang gusto dapat magsumite ang certification under oath. Certification ng ano po? Ay, dun sa mga nagbigay kay Martin Romualdez. Grabe sa pangalan. Sabi ni Dad, Father, so hindi pala posible ang constitutional crisis sa most extreme scenario na to. Anong ibig sabihin po ninyo? What do you mean hindi posible? Of course, posible. In any instance na umaakyat tayo sa Korte Suprema. Pero, hindi ko naiintindihan kung anong scenario po ang nasa isip ninyo. Sabi ni Mark Santos, magaling magsatsat pero di naman makaangal kung harapan. Ako? Kailan niyo ako hinarap? Kailan? Sabi ni Ray Duran, hindi po nila sinasagot kasi merong violations doon. Kung malinis ang HOR processes, hindi sila magdalawang isip na sagutin ang lahat ng tanong. Sabi ni June, ang meeting ni BBM kay Trump ang legit and true structural position ni BBM na pitbull lang siya di Trump. Sabi ni Ma'am Che, if I'm a corrupt politician, impeachment of Sara is a good opportunity for me to steal more and make illegal transactions because nobody's paying attention. Sabi ni Cheche, mahirap po magpaliwanag sa taong bobo. Punto naman kayo doon. Pero willing naman ako mag-explain kung nahihirapan silang intindihin. Naweirdohan lang ako na sasabihin niya na na hindi daw ako nagsasalita pagkaharapan na. Umapir nga ako sa hukuman at umapir nga ako sa TRICOM, umapir ako sa NBI. Anong sasabihin niya na hindi? Ako nga yung umapir sa lahat ng patawag sa akin. Sabi ni Camille, yung mga congressman na pumirma at napatunayang hindi talaga binasa dahil sa pera lang, may parusa ba sa kanila? Wala po akong nakikita kasi sa batas. Maliban lang doon sa admin cases. Dali lang po. Abs! Dali lang po.
Sabi ni Arwen, mabuhay ka, don't bother with people like Mark Santos. Sabi ni Ma'am Tesha, maraming trolls. Hindi ko sila nakikita. Sabi ni Perlito, pumirma ng resolution para ma-retain si Cheese ang Duterte block. May something about VP Inday sa impeachment attorney. What do you mean may something? Kasi paano natin i-discuss kung hindi niya sasabihin kung ano yung something na yun? Liwanagin nyo. Thank you kay Don Dennis. Sabi ni Auntie po, di po ba maganda ang effect kung magpataw din tayo ng tariff na mas mataas sa US? Lugi naman kasi 1% tapos ang US wala. Sabi ni Kid Wanderer, pampakalma talaga si Sir ko nga eh. Okay. Stay down, ha? Okay, na huwag na kayong maghalit dun kay Mark. But at least it gave me an opportunity to explain na ako nga lang yung nagpapakita eh. Yung mga taong iba dyan na ang lalakas ng loob na manira lang online, hindi nila kayang harapin ang NBI. Hindi man lang sila nag-appear dun sa Kongreso, kami ang humarap dun. Hi kay brother! Sabi ni Sana, ano po masasabi niyo sa 1% na tariff ng US? Hindi po 1%, 19%, di ba? Ang ipapataw, ano? Uy, hindi ako upset, Arwen. So, what do you mean, anong masasabi ko sa 1% na tariff? Actually, nakadiscuss yan dun sa, ano, sa aming Facebook page. I-post ko din mamaya siguro dyan sa, ano, sa TikTok. Sabi ni Leandro, tama po ba? US pwede mag-impose ng tariff sa atin kasi kailangan natin sila. Tayo kung mag-impose ng tariff sa kanila, wala tayong mapapala. Tama po ba? Okay. Wala pa po kasing particulars, walang details. So ang pagkakaintindi natin is, ang pagpapataw ng tariff dun sa US, syempre ano nila yon, mas kailangan natin yung makapag-export tayo. Kasi right now, naka-trade deficit tayo. Mas malaki pa. But as far as the US is concerned, trade deficit sila sa atin. Mas marami silang ini-import sa atin kaysa mas marami silang ini-export sa atin. May baliktad, sorry. Mas marami silang ini-import from the Philippines kaysa yung ini-import natin from the US. Yun ang sinasabi nila. Kung kaya't gusto nila magbalanse. So para maging patas, kailangan bawas tayo ng tariff. So ang problema, hindi tayo patas with the US. Malaki sila. Ang laki-laki nila and very diverse. And karamihan ng mga maaari natin i-export sa kanila ay maaari makasource sila from somewhere else. So tayo, kailangan natin ang exports. Bukod pa dyan, we barely make anything anymore. Halos wala na tayong manufacturing industries. And so, halos lahat ng ating kalakal, import-based. May trade deficit tayo with everybody else. Ang dami nating ini-import, ang liit ng mga in-export natin. And therefore, may dollar drain tayo. Paano pag hindi pumabor sa HOR ang ruling ng Supreme Court? Ano po mangyayari sa impeachment trial itself? So, hindi ba? Kaya nga umakyat si VP Inday para mapawalang bisa yung mismong impeachment sa House. Ulitin ko ha, mapapawalang bisa yung ginawang desisyon ng Kongreso, ng House of Representatives. Kung walang bisa yun, walang bisa yung Articles of Impeachment. Kung walang bisa ang Articles of Impeachment, walang impeachment trial. So yun. Sabi kay Marinini, yung mga humabol, pumirma, siguradong wala sila sa plenaryo at di nila nabasa o narinig ang pagbasa ng impeachment complaint. Pwede ba itong ebidensya na walang kopya na pinamudmod? Actually, yes, yun nga yung isa sa hinihingi ng Korte Suprema sa kanila. Balik tanawin natin kung ano. Balik tanawin natin kung ano yung mga yon, yung mga hiningi ng Korte Suprema doon sa ano. Medyo mahaba-haba ito. Nawawala ko yung notes ko. Sandali lang po, ha? Ayan. Sa letter F, as to the articles of impeachment transmitted to the Senate, which office or committee prepared the draft of the articles of impeachment and when was it completed? Well, alam natin na
Halos buong-buo na. Yung articles of impeachment ay actually nandun siya sa 4th impeachment complaint. So hindi na nila ni-revise ito. Pero ayaw nilang sagutin yan. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate, ito letter G, when it was circulated to the members of the House of Representatives, when it was circulated, and whether it was circulated to all members of the House of Representatives. Tama naman, dapat makareceive ang bawat isa doon sa mga bumoto ng kanilang kopya ng articles of impeachment nang sa gayon, alam nila kung ano ang binoboto nila. Yung letter H, as to the articles of impeachment, yada yada, when it was circulated to the members of the House, whether it was accompanied by the evidence for each article charged, or if there was a committee report for the information of the members to decide on whether or not to endorse. Okay, yung muna. When was it circulated? Kailangan magbigay ng date. Ano ba naman ang date? So dito makikita natin na posibleng hindi mako-cover nung depensa ng House. Ang depensa ng House, internal rules po namin yun, hindi nyo pwedeng i-review yan. Internal proceedings namin yan. And anyway, wala namang kaming rules dyan. So kung ano yung ginawa namin, ayun na po yung tama. Yun ang sinusulong ng Kongreso. Pero ito hinihingi pa nila yung whether it was accompanied by the evidence for each article charged. Alam niyo kung bakit? Kasi may i-determine ng Korte Suprema kung mayroon grave abuse of discretion. Kung may pagmamalabis ang bawat kongresista na bumoto. May pagmamalabis dito kung wala silang basihan kung saan nila hinugot yung kanilang boto. And finally, J, as to the articles of impeachment transmitted to the Senate, whether each of the members of the House of Representatives had time to peruse the charges and the evidence before affixing their consent. So ang sinasabi lang, ang binigay lang ng Kongreso ay yung resolution 358 ba yun? Yung resolution number 328 na resolution certifying that the impeachment proceedings initiated on February 5 against the Vice President, yada yada, fully complied with Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the 1987 Constitution, including the circumstances on the filing of the first 3 impeachment complaints. Ay kay Alcuin, sabi niya, feeling ko yung pagsagot nila at argumento nila nilagay is for the sake na sumagot at para lang ipakita na valid yung ginagawa nila, matalino na tao ngayon. Sabi ni JCYN, ano yung nangyari? Bakit may hamunan ng suntukan? Kasi naghikayat si Chief of Police, si PNP Chief, na magkaisa na daw ang lahat. So, sumagot si Mayor Baste ng tut, you. So, ayun, after that, nagkahamunan na. Doon po yung pinagsimulan nun. Abs, please. Abs. You left him behind. Sabi ni Demystifying Maria, hindi po ba talaga available to the public ang HOR rules? Available po siya. How would those invited to hearings know the internal rules? Meron po, pero binabago nila. And yun nga, the last time na nandun si VP Inday at nung nandun din kami, hindi na namin makita yung mga bagong internal rules. Sabi ni Lucky Kitty Cat, hindi pa po ba sapat na evidence for grave abuse po of discretion yung mga videos ng mga kongresista na nagsabing pumirma sila because they're afraid ng ibibigay na budget. Hindi po kasi sila under oath at hindi po trier of fact ang Supreme Court. Ang Supreme Court po, hindi po yan trial court. Ang dinidetermine nila ay kung naaayon sa batas yung mga ginawa na. Kung papatunayan pa lang yung mga ginawa, sa trial court po yun pupunta. Kung sakasakaling sasabihin na, ito may ebidensyang ganito at hindi pa yan established as a fact, madidelay yung proceedings kasi sasabihin ng Korte Suprema, posibleng sabihin ng Korte Suprema, ay, kailangan pa nito ng findings of fact, i-remand natin yan. Matatagalan yan. Sabi ni Boggs, ang tingin ni Torre, robot ang kausap niya. After gawin nila ang gusto nila nang wala sa ayos, ang gusto niyang kalimutan na yung kasalanan ko sa iyo ay at magkaisa na tayo. Sabi ni Ezekiel, so they made rules to gatekeep the rules. Something like that. Sabi ni Maroy, just to ask, what will be the consequence if the HOR did not completely answer what the Supreme Court asked them to respond? The Supreme Court will make a decision based on what they did respond to and a decision on the fact that they did not answer. So yung decision ng Korte will be primarily on everything that had been submitted. Kung wala silang sinubmit, may decision na hindi narig yung panig nila. And the court will make a conclusion based on that. Okay, Jonathan.
pwede ba mag-grave abuse of discretion ang entourahe ni FL? Ano po yung discretion na grave abuse dyan? Usually po kasi yung grave abuse of discretion na kino-consider natin ay yung mga, halimbawa, sa board of directors ng isang korporasyon, meron silang mali na desisyon na hindi naaayon sa batas. Pwedeng yun yung mga, ipapa-reverse nyo sa hukuman. So, anong decision po ang ipapa-reverse ninyo? Diba? No, Ma'am Jones says, if HOR did not respond, it means they admit there's grave abuse of discretion. Well, they don't say that. Ang sinasabi nila is, internal yan hindi nyo pwedeng i-review. Pero of course, kung yung ginawa nila ay may paglalabag batas, paglalabag sa rules, paglalabag sa saligang batas, o paglalabag sa karapatan ni VP Inday Sara, maaaring i-reverse yan ng Korte Suprema. Sabi ni Levi, hinihintay ko na lang kung ano ang magaganap at kung ano ang laman ng reply ni HOR kasi lumabas na yung audit report ni COA. Lumabas na ba? O actually yung ano lang ng COA na, unmodified report? 2024 po yung audit report ng COA na lumabas. Sa 27 pa, sabi ni Jonathan, let's all congratulate and wish the best for OMB and former Associate Justice Sam Martirez. Sa 27 pa, pero gayon pa man, yes, ikipagtsikahan kami sa kanya. Sabi ni Colonel, pili lang talaga ng gustong sagutin, te. Sabi niyang ganon. Oo, bakit? Karapatan ko to. Dito ka sa wall ko, dadating ka. Yung mga bastos na katanungan, hindi namin pinauunlakan.